Muli na naman kinansela ng Commission on Elections sa pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections dahil sa ilan pang humabol na pangalan ng mga kandidato. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Naunsyami na naman ang muling pag-iimprenta sana ng mga balota ng Commission on Elections bukas para sa 2025 national at local elections. Ito'y matapos maglabas ang dalawang bagong temporary restraining order ang Korte Suprema ngayong araw at ipinalalagay ang dalawa pang pangalan ng mga kandidato. Isa ay ang senatorial candidate na si Francis Leo Marcos na isang vlogger at dati nang tumakbo sa pagkasenador noong 2022 elections. Si Marcos ay idineklara ng COMELEC na nuisance candidate noong Nobyembre. At ang isa ay si Noel Rosal na tumatakbo naman sa pagkagobernador ng Albay na na-disqualify ng COMELEC. Well, the court does consider the printing of the ballots, of course. But then it did remind the COMELEC in the case of Marquez, the case decided earlier that the COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. It's really up to the COMELEC how they will implement the orders. Ngayon po, hindi pa naman kami nag-iimprenta ng balota and therefore kung sakali magkakaroon po ng pagbabago muli, then we will comply definitely. Wholeheartedly, we will comply with the directive of the Supreme Court. Dahil hindi na naman tuloy ang pag-iimprenta ng balota, panibagong delay na naman ang epekto nito sa COMELEC. Pero hindi naman raw gaanong mabigat sa kanila dahil sa bagong data management system, pwede nang magdagdag ng pangalan ng kandidato. Target ng komisyon sa Biyernes ay masimulan na muli ang pag-iimprenta. Agad din nilang tatapusin ang serialization at generation ng ballot images. Siguro po mga 2 to 3 days muli ang ating pong estima. Kung sakali po meron halimbawa mga 2 to 3 days ay kaya na namin matapos ang lahat-lahat. Kumpiyansa pa rin naman ang COMELEC kahit atrasado na naman ang pag-iimprenta ng balota. Matatapos ito sa takdang panahon at hindi rin maaapektuhan ang araw ng halalan. Tuloy pa rin ang botohan sa May 12. Kung magkaroon man ng adjustment, wag naman sanang lalampas na mga April 20 yung printing natin. Kasi ang pinakamahirap talaga po ay yung deployment ng lahat ng election paraphernalia sa pinakamalalayong lugar. Sa ngayon, may 13 pang nakabinbing petisyon sa SC para sa senatorial at local candidates. At meron ding 22 para sa party list. Sabi ng Korte Suprema, kasama na ito sa naka-agenda o target nilang madesisyonan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.